Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayong dumulog sa hapag ng Panginoon. Taglay ang ating panalangin. Lalo't higit, hingin natin ang tulong ng mahal na Birheng Maria ngayong tayo nasa unang Sabado sa buwang ito. Ating itaas sa Diyos ang ating mga intensyon at panalangin at upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lubusin sa aming pagdiriwang ang pagganap sa pagkabuhay ng anak mong mahal, upang ang mga minarapat mong sa binyag magbagong buhay ay malahating makarating sa ligaya magpakailanman sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudiyo nang makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya't pupunta kami sa mga hintil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita ng maging ilaw sa mga hintil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig." Nagalak ang mga hintil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudiyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon.
kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon, at sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila, ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala niyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kaniya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Nang nilikha po ng Diyos ang tao, walang ibang hinahangad ang Diyos kung hindi ang tao ay makasama sa kaniyang kaharian magpakailanman.
Kaya nga lamang ay pumasok ang kasalanan. Kaya yung ganong hinahangad na estado ng buhay ng tao ng Diyos ay naputol at nawala. At ang tao ay nawala sa paraiso, nawala sa piling ng Diyos. Pero dahil tayo'y mahal ng Diyos, hindi tumigil ang Diyos na gumawa ng paraan para tayo ay Kanyang maibalik sa Kanyang piling. Kaya nga kung ating babalikan po ang lumang tipan, parating merong ginagawa ang Diyos upang ihanda niya ang Kaniyang ninais na muling ibalik ang tao sa Kaniyang piling. Kaya nga lamang dahil napalayo na ang tao sa Diyos, matapos ang karanasan ni Eva at Adan na sila'y kapiling ng Panginoon, hindi na nakita pa ng tao ang Diyos. Kaya nga sa lumang tipan, kung di ating babalikan muli, mapapakinggan po natin at mababasa natin na ang Diyos ay tila malayo sa tao o malayo sa tao. Hindi siya tahasang nakakausap o nakikita ng tao. Nagsasalita lamang siya sa pamamagitan halimbawa ng mga anghel, ng mga propeta, o kaya katulad ni Moises sa pamamagitan ng nagliliyab na punong kahoy. Kaya very strange po ang Diyos para sa kanila. Kaya ang damdamin ng mga tao, nakakatakot ang Diyos. Pero dahil nga mayroong pangako ang Diyos na muling ibabalik ang tao sa Kanyang piling, unti-unti inihahanda niya tayo para ipadala ang Kanyang anak na si Jesus. At si Jesus, nung siya ay ipinadala dito sa lupa, siya ang naging konkreto ngayon na ekspresyon ng presensya ng Diyos. Yung Diyos na dati malayo para sa mga tao sa kanilang paniniwala at pakiramdam, yung Diyos na hindi na nakakasalamuha sa araw-araw nilang pamumuhay, nang dumating si Jesus, nakasalamuha nila ang Diyos. Nakausap, nakita, narinig, lalo tigit sa Kanyang mga pangangaral. Pero alam po natin, hindi pa rin sila ganoon kabukas para tanggapin na si Jesus ang anak ng Diyos. Bagamat maraming mga pagkakataon na ang Diyos ay nagsasalita, nabubuksan ang langit at sinasabing, nakikinig ang Kanyang tinig nagsasabing, ito ang anak kong kinalulugdan. Bagamat sinasabi din ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa, pero hindi pa rin ito maliwanag sa mga tao. Kaya po hindi katakataka na kahit ang isa sa mga alagad ni Jesus, si Felipe, ay nagtatanong at naghahangad na makita ang Diyos. Hindi marahil nakita ni Felipe na naka Jesus ang pagiging Diyos. Maaaring dahil sa limitasyon ng kanyang kaisipan bilang tao. Kaya nga po sa ating ebanghelyo ngayon, ipinaunawa ni Jesus hindi lamang kay Felipe, hindi lamang sa kanyang mga alagad, kung hindi sa mga tao nakikinig sa Kanya, na siya ang presensya ng Diyos dito sa lupa. At yun ay dapat makita nila sa dalawang paraan. At yun naman ang ginawa ng Panginoon. Sa wikang Ingles, sabi ng Panginoon, His words and His works ang magpapatunay na siya ang presensya ng Diyos dito sa lupa. Sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng Kanyang gawa. Ano po ang salita ni Jesus? Ang salita ni Jesus ay ang salita ng pag-ibig at ang salita ng katotohanan. At ang pag-ibig at katotohanan ang siya sa mga katangian ng isang Diyos. Kaya nga sa mga pangaral ng Panginoon, parating laman ang pag-ibig, naroon ang pag-aakay sa mga tao sa katotohanan ng buhay. Pero hindi rin tumigil si Jesus, sapagkat hindi lamang siya salita, kung hindi sa pamamagitan ng Kanyang gawa, na Kanyang himala, na Kanyang pagpagaling sa mga may sakit, na Kanyang pakikisalamuha, pagkapatawad sa mga makasalanan, sa Kanyang pagbuhay sa mga patay, sa pagdamay sa mga nangangailangan, ipinakita ni Jesus
na siya ang presensya ng Diyos. Kaya tama po yung sinasabi ni Pope Paul VI, ang kailangan ng tao ngayon ay hindi lamang salita, kung hindi gawa, para maramdaman nila ang presensya ng Diyos, ang presensya ni Jesus dito sa lupa. At yun po ang tungkulin natin. Yun tayo bilang Kristiyano. Taglay natin ang pangalan ni Kristo. Ngayon alam natin wala na ang presensyang pisikal ni Jesus dito sa lupa. Pero narito tayo sa mundo para ipadama sa ating kapwa na si Jesus ay nanatili sa atin physically sa pamagitan ng ating kapwa-tao. Paano po natin maipadama ang presensya ng Diyos, ang presensya ni Jesus? Babalik muli tayo kay Jesus, na ipinadama niya ang presensya ng Ama, ng Diyos Ama sa tao sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa. Sa makatuwid, ito rin po tayo. Para maramdaman ng iba na narito pa rin ang Diyos sa ating piling, bukod sa banal na Eucharistia, bukod sa banal na kasulatan, bukod sa mga sakramento, mararamdaman natin lalo't higit ang Diyos sa presensya ng bawat isa. Kung nakikita sa ating salita at sa ating gawa, ang gawa ng pag-ibig at katotohanan. Kaya po hindi pinaghihiwalay yung salita at ang gawa. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kung hindi yung tumutupad ng kanyang salita, ng kanyang kalooban. Kaya hindi pwedeng sinasabi lamang natin na mahal natin ng Diyos. Hindi pwedeng sinasabi lamang natin na tayo'y Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Dapat nasa salamin, nakikita mismo sa ating ginagawa ang presensyang ito. Kaya hindi sapat lang na sinasabi mo, ako'y sisimba, ako'y magdadasal, ako'y magnunubina, ako'y magpaparangal. Ang dami-dami nating pinagdadasal ang mga santo. Di po ba? Mayat-maya tayo nasa simbahan. Pero ang tanong, pagkatapos ba ng ating ginagawa sa pamamagitan ng ating salita, nasa salamin ba ito sa ating ginagawa sa araw-araw? Nakikita ba ito sa ating buhay? Baka kasi ang problema, iniiwanan natin sa simbahan yung ginagawa ng pagsunod kay Kristo. Kaya hindi ka taka-taka, paglabas mo ng simbahan, ang dala mo pa din yung iyong ugali, yung iyong sarili. Kaya nahihirapan ka pa rin na may ipakita sa kapwa ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kanila. Kaya hindi rin po kataka-taka, sabi ng ilan, simba lang simbayaan, chismosa naman. Parating nasa simbahan, samang-sama naman ang ugali. Parang nakakalungkot pa ganun. Kasi nasa simbahan ka, sumisimba ka, daladala mo ang pangalan ni Kristo, pero hindi mo maipakita sa iyong buhay si Kristo. Kaya ano po ang nangyayari? Baka pakitang tao lamang yung ginagawa natin. Dahil hindi makita sa sinalabas ng simbahan yung ating salita ng pagpupuri sa Diyos. Yang nakakalungkot pa nga ho kahit nasa loob pa lang simbahan, nawawala na yung presensya ng Diyos sa atin. Kung minsan nasa loob pa ng simbahan, may inaaway ka na, may chinichismis ka na, may sinisiraan ka na. Di po ba? Kaya sana ito yung makita natin. Itong ganitong hamon sa atin ng ating Ebanghelyo. Kung si Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa, ang nakitang presensya ng Ama dito sa lupa, yun din ang hamon sa atin. Makita sa ating salita at gawa ang presensya ni Jesus na ating sinusundan para masabing tayo tunay na Kristiyano. Ano ang kailangan? Kababaan po ng kalooban. Kasi pag hindi tayo nagpapakababa, daladala pa rin natin yung sarili natin. Ipagpipilitan pa rin natin yung sarili natin. Hingin natin ang tulong ng Mahal na Birhen na siyang nagpakita ng isang kababaan ng kalooban na hindi inisip ang sarili,
kung hindi kung ano ang plano at hinihingi sa Kanya ng Diyos. Yun din po tayo, magi tayong tunay ng kasunod ni Kristo at magpapakilala ng Kanyang presensya sa lupa pag nakikita sa atin ang gawa ng pag-ibig at ng katotohanan. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama na ipakita sa atin ang daan patungo kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang madama ng presensya ni Jesus na siyang ating katotohanan sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo at mga halimbawa ng ating buhay. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway akayin ang mga mamamayan sa tamang landas ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga maliliit ng ating lipunan, naway maibalik ang dangal at pag-asa sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga biktima ng pang-aapi at kahalayan, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makarating sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamamagitan ng iyong anak. Loobin mong siya ang aming maging daan, ang aming katotohanan at ang aming buhay. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Sa iyong dugo at katawan, ang nag-ibig ng Kristo, banal na aming puso, abot ng alay na sa'yo, aming buhay. Dakila iyong puso, dakila ka, O Kristo, sambayan na nagpupuri sa iyong dugo at katawan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal.
Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tuubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi namamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng luwalhati ang langit, lupa, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay, babalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, may buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalinghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Nalalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria,
na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ni San Fernando at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Taglay ang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at iya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sunayin mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Dunghayan mo ay pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Kristo ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na paikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak kong mahal na nagutos si pagdiwang huling hapunan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon naman po, inaanyayahan sa unahan ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal sa simbahan, maglalakbay o kukuha ng anumang pagsusulit para sa panalangin at pagbabasbas. Gayon din po ang mga magpapabasbas ng mga religious articles. Manayang pagmahal, sa nagumulang lahat ng mabuting bagay, hinihiling na yung basbasan mo ay mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, at sa iba't iba nilang pangailangan. Pagkalooban mo sila mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa lumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang langgawit hadikain upang iti matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kalang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, tagin sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hiling na ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Away gawaran ng Diyos ang pagkapala mga kasangkapan sa panalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Salve Regina,